One muna bago envelope mag-comment sa ng kanyang walang mga kwenta. high-ranking officials. Ano pa? Ito, graft and corruption. O yan, mga kaibigan, kahit hindi na namin na-explain, ay alam nyo na yan kung bakit, di ba? At huli yung other high crimes, sa betrayal of public trust. O yan, o kitang-kita So, din. Hindi po kami nagpapakapagod ng walang ano po, Kasi naramdaman naman dahilan. natin na talagang may itinatago sila sa sambayan ng Pilipino. Unang-una, Admin Rich, at kasama ko dito, ikaw ba naman, Vice President ka, Deputy Secretary ka, lustayin mo ang pondo ng taong bayan na pinagkatiwala sa iyo. Tapos bibigyan mo ng pangalan na akala mo hindi ka iimbestigahan dahil powerful ang pamilya Ano ninyo. yung pangalan niya sa peking resibo? Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. Kilala niyo ba si Mary Grace Piatos? O, sino nakakilala? Mary Grace Piatos. Alam mo, ganito lang yan eh. Sabi nila, kaligtasan ng mga informant. Wala namang ginawa ang Office of the Vice President para sa kaligtasan ng Pilipinas. Hindi ba naman mandato ng opisina ng Vice President ang humingi ng pondo para isupin mo yung mga taong i-rate top mo. Tapos kapag kalaban ka ng Duterte, rebelde ka na. Eh kayo nga pinagkakanong ng rebelde sa Malacanang noon. Tama, di ba? Isa pa, munting tinig. Kapag kalaban ka, galit ka sa Duterte, adik ka daw. O adik ka na. Kay mukha ba Oo. itong adik? Adik ba kayo? Sabi ko nga, hindi nga ako marunong manigarilyo. Kahit uminom ng alak, adik ka. Alam nyo, yes. Kung titignan natin, sino ang talagang adik? Oo, umamin siya ay addicted sa fentanyl. At siya ay gumagamit ng Ganito lang yan. Mary James, ha? Para hindi daw makatulog. O, ganito lang yan, no? Sinabi niya yan, hindi tayo dyan malaliber, sinabi niya yan, di ba? Ganito si Sara Duterte, first time in the political history na meron tayong Vice President na napilan ng impeachment case. Not once, Binigay not sa twice, Chitzeria ang 125 million, sabi ni Sir Carl So Alio. imagine that, at meron tayong DepEd Secretary na nangangawa-ngawa ang kanilang kaalyado na may problema sa Department of Education. Anong ginawa ng administration ng tatay mo? At ano ang ginawa mo na hindi naman deliver yung mga milyong-milyong halaga ng mga digitalization program ng gobyerno. So palpak at Laptop! correct. Kaya nga tayo nandito dahil ayaw natin ng Duterte na mamuno ulit sa bansa. Impeachment para matigil na itong ambisyon ng mga Duterte na pasukin ang politika sa Pilipinas in their own political survival. Dahil may kaso sila sa ICC, extrajudicial killing, meron pang paglustay ng pondo ng taong bayan na hindi marunong magpaliwanag. Ito pa, munting tinig, natatawa ako, mga kababayan, nakakatawa. Sabi ba naman ni Sara Duterte, yung ating bansa daw, unti-unting dumadaos-dos, mga kaibigan. Kaya daw, siya ay nag-iisip kung siya ay tatakbo sa 2028. Pero itong masasabi ko, hello! DepEd nga lang, hindi mo na ayos? DepEd nga lang! Iisa lang yan, DepEd! Hindi mo nga naayos pagkatapos buong bansa pa? Kung Pilipinas pa? Ano ka? Hello? Hindi hilo. Hindi hilo. Ambisyosa. Ambisyosa! Gara-gara. Hindi mo nga natapos, hindi mo nga natuldukan na solusyonan ang mga problema sa DepEd. Pagkatapos gusto mo kang maging Pangulo ng Pilipinas? Hello, ambisyosa ka! Kaya dapat kang i-impeach! Duterte! Duterte! Impeach! Ngayon, last two vlogger na tayo siguro, no? Okay, last two vloggers na magsasalita. Ang huli natin si Attorney Ricky Enzo Recto Tumatongo ulit. Second to the last, meron tayong kakamping vlogger dito. Kakamping naman tayo. Narinig yun guys, kakamping. Tema Omega. Okay, palakpakan Sama-sama. natin si Ma'am Tema Omega. Ayan, kakamping naman tayo. And habang umakyat po si Ma'am Tablado again, maraming salamat sa lahat po ng mga Pilipino na matutok sa iba't ibang social media sites ng mga vlogger na nag-organize ng rally na ito. Maraming salamat po sa inyo. The floor is yours, madam. Gobyernong tapat ang Sabi ni Sir Benzo, Brensonet, Constantino. Magkakasama po tayo. Ilaban po natin itong nangyayari sa atin. Hindi laban natin lahat. Laban ang natin ng Pilipino ito nangyayari sa atin.